Hello ka-anime! Tara, pagkukwentuhan natin ang bagong kwento ni Hanemichi Sakuragi. Ang kwentong ito ay isang katangisip lamang at walang kinalaman sa tunay na kwento o original slam dunk anime. Pindutin na ang subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na ating i-upload. Pero bago yan, intro muna tayo. College Matches Chapter 57. Sige po coach, ingat po kayong lahat, wika naman ni Zen kina Coach Osaka at sa kanyang mga kakampi. Pagkatapos ay naglakad na ito papalayo sa kanila. Zen! Tawag ni Yurika sa binata habang nakasakay ito sa kotse. Napahinto naman si Zen sa paglalakad at nilingon ang tumawag sa pangalan niya. Sumabay ka na kaya sa amin ni Ina dahil doon din naman ang punta namin sa klinik. Wika ni Yurika kay Zen. Napaisip naman si Zen dahil nahihiya siya sa dalaga. Ngunit dahil sa mapilit si Yurika ay wala nang nagawa si Zen, kundi ang sumakay na lang sa kotse. Mukhang nakahanap na ng mamahalin si Zen mga pre. Wika ni Kyota sa kanyang mga kasama. Ikaw kaya Kyota? Kailan ka kaya makakahanap ng babaeng mamahalin mo? Pabirong tanong naman ni Sawakita kay Kyota. Mayroon na. Yung kapatid ni Dave. Sabat naman ni Rokawa sa usapan. Huwag mo na ngang mabanggi-banggi sa akin yung babaeng iyan. Inis namang tugon ni Kyota kay Rokawa. Nagtawanan naman ang lahat sa kanilang narinig. Pagkalipas ng ilang sandali ay nauna nang magtungo si Hana at Mrs. Rina sa klinik sapagkat tutulong sila sa pag-aasikaso sa mga player na may lagnat. Samantalang sina Coach Osaka at ang mga kasama nito ay nagtungo na sa restaurant ni Uzumi. Pagkalipas ng 25 minuto ay nakarating na ang lahat sa restaurant na pagmamay-ari ni Uzumi at tumigil ang kanilang mga sinasakyan sa paligid ng restaurant. Hoy Sakuragi! Gumising ka na dyan. Masama ang natutulog ng gutom. Wika ni Mira kay Sakuragi. Sumagot naman si Sakuragi ngunit hindi ito gumalaw sa kanyang kinauupuan. Ate, kayo na lang po muna ang kumain dahil inaantok na talaga ako. Mahinang tugon naman ni Sakuragi kay Mira. Sakuragi, huwag matigas ang ulo dahil masama ang natutulog ng gutom. At kung hindi ka sasama sa amin, ay kakalad ka rin kita papunta sa loob ng restaurant. Masungit namang saad ni Mira kay Sakuragi. Dahil sa sinabi ni Mira, ay natakot si Sakuragi kung kaya't nagising na ito at pagkatapos ay sabay-sabay na silang nagtungo sa loob ng restaurant sina Uzumi. Sa pagkakataong iyon ay nilapitan kaagad ni Uzumi sina Sendo nang makaupo na ang mga ito. Kumusta na, Captain Uzumi? Tanong ni Sendo kay Uzumi. Heto, masyadong busy dito sa restaurant. Ang tanging pahinga ko na lang ay ang panonood ng mga laban ninyo. Masayang tugon naman ni Uzumi kay Sendo. Napangiti naman si Sendo sa sinabi ni Uzumi. Mr. Uzumi, pwede po bang orderin ko na lahat ng mga putahin nyo rito? Lalong-lalo na yung bestseller ng restaurant nyo. Magiliw na tanong ni Mira kay Uzumi. Nagulat naman si Uzumi sa sinabi ni Mira. Sigurado ka, miss? Nagugulat ngunit namamanghang tanong naman ni Uzumi kay Mira. Hindi umimik si Mira. Sa halip ay dumukot ito ng sobre sa kanyang bulsa
at inabot iyon kay Uzumi. Nagulat naman si Uzumi nang silipin niya ang laman ng sobre. Iyan ang bayad namin. Nakangiting saad ni Mira kay Uzumi. Sa pagkakataong iyon ay mabilis na tinawag ni Uzumi ang kanyang mga waiter at inutusan niya ang mga ito na kunin ang kanilang mga putahe at iserve iyon kina Mira at sa mga kasama nito. Naku, nakakahiya naman Miss Mira. Dapat ay hindi mo na sinagot ang order namin. Nahihiyang wika naman ni Coach Osaka kay Mira. Napatango na naman ang lahat. Biglang pagsang-ayon sa sinabi ng kanilang coach. Naku, wala pong problema sa akin iyon, Coach. Natutuwa lang ako sa inyo kasi laging ibinibigay ng mga player ng Team Kanagawa Rising Sun ang kanilang best para maipanalo ang laro. Nakangiting tugon naman ni Mira kay Coach Osaka. Napangiti naman ang lahat sa kanilang narinig. Ilang sandali pa nga ang lumipas ay dumating na ang kanilang order. Kaya naman nangagsikain na ang mga ito. At habang kumakain ang lahat ay pinag-uusapan nila ang team na susunod nilang makakalaban. Mukhang kailangan nating paghandahan ang Hiroshima Lions. Dahil balita ko ay may malalakas rin na player sa team na iyon. Wika ni Sawakita habang kumakain ito. Ganon din ang balita ko at ang point guard nila ng team na iyon ay dati niyong kakampi sa Shohoku basketball team at iyon ay si Yasuharu Yasoda. Sabat naman ni Sendo sa usapan, sabay tingin nito kina Sakuragi at Rukawa. At ang center naman ng Hiroshima Lions ay si Tatsumasa Oda at ang shooting guard naman nila ay si Michael Okita. Dugtong naman ni Rika sa sinabi ni Sendo. Basic na basic lang iyang Oda na iyan sa akin. Dahil nilampaso ko na iyon noon at lalampasuhin ko ulit siya ngayon. Wika naman ni Sakuragi, sabay tawa nito ng malakas. Hay nako, umiral na naman ang pagiging mahangin mo, Gonggong. Mahinang sahad naman ni Rukawa. Narinig naman iyon ni Sakuragi, ngunit hindi niya iyon pinansin. Sa halip ay nagpatuloy lang ito sa pagtawa. Sa palagay ko ay matatagalan pa bago makabalik yung 8 kakampi natin sa laro. Wika naman ni Togashi habang kumakain. Parang ganun na nga. Tugon naman ni Hashimura kay Togashi. Pagkalipas ng 1 oras ay natapos ng kumain ang lahat at sa pagkakataong iyon ay sabay-sabay nang nagtungo ang buong team ng Kanagawa Rising Sun sa clinic kung saan naka-confine ang kanilang mga kakampi na may sakit. Samantala, nang makapagpahinga na si Tobirama, ay nagpasya itong magtungo sa Kanagawa University upang magpa-enroll. At nang makarating na siya sa school, ay nagtungo kaagad ito sa dance office. Aba, isa ka rin palang basketball player. Kung ganon, ay madaragdagan na naman ng isa pang player ng Team Kanagawa Rising Sun. Nakangiting wika ni Miss Mira kay Tobirama habang binabasa nito ang transfer form ng binata. Maya-maya ay inabot ni Miss Mira kay Tobirama ang clearance paper. Katunayan na maaari na siyang makapaglaro sa team. Mr. Tobirama, maaari ka bang sumagli muna sa Kanagawa Gymnasium? Naroon kasi ang president ng college basketball. Nanonood ng laban. Pakisubmit mo iyang clearance paper na ibinigay ko sa iyo para makapaglaro ka na sa susunod na game. Muling wika ni Miss Mira kay Tobirama. Sige po, Miss Mira. Maraming salamat po. Tugon naman ni Tobirama kay Miss Mira. Walang anuman at welcome sa team ng Kanagawa Rising Sun.
Muling wika ni Miss Mira kay Tubirama. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating i-upload. Maraming salamat po.